At so dito ngayon magsisimula kung saan ikinulong etong si Bian. At dito ay chinecheck na ni Bian kung matibay ba etong bakal na kinabit din sa kamay niya. So pagpag na ngayon yan at eto mukhang matibay naman, di basta-basta nasisira. Pero biglang salita na etong si Bian at ang sabi niya nga dito sa mga Zodiacs na malaya silang gawin kung ano man yung gusto nilang gawin dito kay Bian. Pero ngayon pa lang ay sinasabi na nga neto ni Bian na papalayain daw siya, makakalaya siya at etong mga Zodiacs na to sasama sa kanya papunta doon sa may Dark Continent. So kaya nga dito tinginan ngayon etong mga Zodiacs, nagulat sila sa mga pinagsasabi nito ni Bian. At so kaya dito sagot etong si Chidel at ang sabi niya nga dyan na wag mangarap, wag umasa etong si Bian na makakalaya siya during ng expedition papunta dun sa may Dark Continent kasi magiging mahaba yung pagkakakulong niya dahil nga sa malaking kaguluhan na ginawa niya, which is yung nanghikayat siya ng mga tao na pumunta nga dun sa may Dark Continent, pinagbabawal nga yung lugar na yon. At so kaya dito sagot etong si Bian, ang sabi niya nga dyan na alam niya na ayan talaga yung isasagot ni Chidel, pero hindi raw talaga ganyan yung sa totoong buhay, yung sa totoong mundo sabi niyang ganyan. At eto, ang tuloy ngayon ni Bian na may oras pa etong mga Zodiacs na to na makinig sa kanya bago sila mag-report ng tuluyan dyan nga sa may V5. But then ay after nyan ay labas na ngayon etong recorder na to at dito titigan ngayon etong dalawa, si Chidel at saka nga etong si Bian Netero. So biglang tahimik dyan sa loob ng kwarto, pero biglang salita na nga rin dyan etong si Chidel at ang sabi niya nga dyan na from this point ay magiging recorded na lahat ng pag-uusap nila neto ni Bian Netero. So okay lang daw ba yun? So dito sagot etong si Bian at ang sabi niya nga dyan na walang problema kasi nga as if naman na ipapublic yan neto ng Hunter Association yung pag-uusap nila. Sa malupit etong si Bian Netero, alam niya na ikikip lang ng 12 Zodiacs na to o ng Zodiacs na to yung pag-uusap nila ni Bian, din nila ikakalat yan. At so kaya dito ay napatahimik etong si Chidel at medyo pinapawis nga siya. So sabi niya nga dyan talagang etong si Bian Netero katulad si Chairman Netero, titigan niya palang daw etong si Bian, nasishake na siya. At so ngayon hindi raw alam ni Chidel kung ano yung gusto neto ni Bian, kung ano yung pinaplano niya. Basta ang alam niya lang ay sa oras na to inaatake sila ni Bian Netero. At so kaya dito salita na etong si Bian Netero ulit at ang sabi niya nga dyan, okay sige, magsimula muna sila dyan nga sa principle ng mga V5 at saka kung ano yung totoong intensyon ng mga V5 na yan. So kaya makinig ng maigi itong mga Zodiacs na to at maghanda sila sa lahat ng mga maririnig nila, sabi ng ganito ni Bian Netero. At then ay pagkatapos niyan ay talo naman dito sa may world map na to dahil nagre-report na nga dyan itong si Bagotilio at ang sabi niya ngayon dito na eto yung official na world map, so eto yung maliit. At eto yung mundo natin, nakalocate yan sa kalagitnaan ng isang napakalaking lake na kung tawagin ay Lake Mobius. At etong Lake Mobius na to ay matatagpuan nga yan sa may Dark Continent. So ibig sabihin, nasa loob lang pala tayo ng Dark Continent at nasa loob tayo ng lake niyan. So eto yung Lake Mobius at eto yung mundo natin. At etong napakalaki na to, yan na yung Dark Continent. At so dito ay zinumpa nga etong mapa para maipakita lang na etong ang mundo natin ay nasa kalagitnaan lang yan, nasa center lang yan ng Dark Continent. At so now, ang tuloy ngayon nito ni Bagotilio na base sa kanilang data, itong sangkatauhan nag-attempt yan na i-explore itong Dark Continent ng 149 times. At sa 149 times na yan, 5 trips lang yung nakabalik at 28 yung naging survivors doon. At ngayon, si Bian Netero lang yung natitirang buhay sa mga survivor na yun. At ang dagdag pa nga dito na yung 5 trips o yung 5 trips na nakabalik, unofficial pa yun kasi ginawa siya pagkatapos nung treaty na bawal pumunta dyan nga sa Dark Continent. At may tulong pa yun ng guide. So ibig sabihin, hindi rin makakabalik yung 5 trips na yun kung wala yung tulong ng mga guide. So kaya nga, sa current situation ng mundo nga raw ngayon, ay kahit nga raw yung sa pagpunta lang o sa paglagpas lang ng ocean sa boundary papunta dyan sa Dark Continent, hindi pa natin magagawa kung wala yung tulong ng mga guide na yan. So eto yan yung boundary, yung mga maliit na bilog na yan. So kung wala yung guide ay hindi natin kayang makalagpas talaga dyan. So kaya nga, ang sabi nito ni Bagotilio ay not officially, etong mga tao talaga ay nag-succeed na makapunta at makabalik galing dyan sa may Dark Continent.
At so now, yung pagdating sa mga nag-explore papunta dyan sa may Dark Continent, yung 28 survivors na nakaligtas, lahat nga raw yun mga medalist at biniyayaan ng napakatinding swerte. At nung chinek nga sila, tinest, pagbalik nila dito sa mundo, 3 lang sa 28 na yun yung nakapasa sa test na yun at nakabalik ng normal sa kanilang pamumuhay. So ibig sabihin, paano pa pag nagdala sila o pinayagan nila yung mga civilian, yung mga normal na tao lang papunta dun sa may Dark Continent? At so kaya nga dito, ito si nanay, biglang tanong na siya dito sa isang kasama niya. Sabi niya nga dyan, ano yung sinasabi nito ni Bagotilio ng mga guide ganyan? So ito sagot, itong lalaki, sabi niya nga dyan, yung guide, yan yung mga pinapadala ng gatekeeper dun nga galing sa may Dark Continent. Sila, yung kung tawagin na magical beast. So ito, basahin daw ng babae na to yung file, may kita niyang araw dyan yan. At so dito ay habang nag-uusap nga itong dalawa si nanay at saka itong isang empleyado, ay bilang taas ng kamay itong isang babae at ang sabi niya nga dyan, teka lang, excuse me. Kasi nga raw, alam na nila yung mga sinasabi nito ni Bagotilio, pati yung isusunod niya patungkol sa mga 5 threats na yan. So lahat yan, alam na nila, so wala raw ba siyang bagong sasabihin. At eto, si Manong, turo niya itong si Bagotilio, sabi niya nga dyan, gusto niya lang i-point out na kapag pinag-uusapan nga yung mga risk na yan patungkol sa paglalakbay sa Dark Continent, ay magbibigay lang fuel yan sa mga adventurer. So ibig sabihin, mas gaganahan nga lang daw yung mga adventurer na yan kapag nakakarinig sila ng mga risk na yan. At pagdating naman dun sa mga businessman ganyan, ay mas mag-i-invest nga raw sila dun sa mga tao na pupunta sa Dark Continent kasi nga alam nila high risk, high reward. So kaya dito singit na ulit itong isang si Manong, sabi niya nga dyan, hindi sila pumunta dito sa meeting na to para nga lang sabihin ito ni Bagotilio na bawasan yung mga aplikante o yung mga tao na pupunta dun sa may Dark Continent. Ang gusto nilang marinig dito sa Bagotilio kung paano nila pipigilan ng tuluyan itong Kakin. At so dito sagot na itong si Bagotilio at ang sabi niya nga dyan na meron din siyang file patungkol dyan na sinasabi nga sa treaty na kapag merong international threat na kung tawagin ay pwede silang gumamit ng military force o ng pwersa para nga patigilin kung ano man yung threat na nga na yun. So ibig sabihin gagamit sila ng pwersa, gagarahin nila yung Kakin para nga tumigil yan. At so dito ay sagot itong si Manong, sabi niya nga dyan, alam na nga rin nila yung patungkol sa bagay na yan. At kahit nga yung Kakin, alam din yung bagay na yan na pwede nga silang girahin. Pero hindi raw magbabackdown dyan, hindi titigil yung Kakin, lalo na ngayon na na-public na nila yung patungkol nga sa agenda nila na papunta dun sa may Dark Continent. So ito sagot, itong si Bagotilio at ang sabi niya nga dyan, napasensya ng araw kasi kinaklaro niya lang na lahat silang nandito sa meeting ay alam na pwede silang gumamit ng military forces kapag talagang hindi na nila makakontrol itong Kakin. Pero dahil na nga dyan, kaya naman kung ayaw nga nila ng gulo, ang pinaka-peaceful way para pigilan itong Kakin ay yung i-invite sila na maging kabilang sa V5. So ibig sabihin, magiging V6 na ngayon. So tahimik ngayon itong mga matatanda kasi nga ang lupit ng proposal nito ni Bagotilio. But then ay dito tuloy niya pa nga na itong Kakin ngayon, yung fleet tong Kakin, ay hahayaan nila yan na sila yung magsuporta sa 5 mga bansa pa. Pero from the shadows lang. At wag nga raw nang ipapakita dito sa Kakin na kaya nila ini-invite siya na maging miyembro ng V5 kasi no choice na sila. Kundi sabihin lang sa Kakin na matagal na silang hinihintay na sila nga yung maging pang-anim o yung maging huling representative para nga sa 6 na continents. At in return ay papipirmahin nila itong Kakin na lahat ng makukuhang reward dun sa Dark Continent ay paghahati-hatian nga nung 6 na bansa o nung 6 na continents, ganyan. At so now, ang tuloy ngayon dito na sa may boundary papunta nga dyan sa Dark Continent ay marami pa talagang mga isla dyan na hindi pa alam ng mga tao. So ang gagawin ay dyan ibabagsak yung mga civilian. So sasabihin kunyari nakarating na sila dun sa may New Continent o sa Dark Continent pero hindi pa talaga, dito lang sila ibabagsak dito sa mga isla na yan na hindi pa nga nila alam. Tapos yung sa pagdating naman sa totoong paglalakbay na papunta sa Dark Continent, ang sabi nga nito ni Bagotilio ay pabayaan na yan sa Kakin. Sila na yung bahalang mag-screen o mag-interview doon sa mga members na gusto nilang dalhin doon sa Dark Continent na yon. Kasi total silang mga V5 ay nagsuffer na matagal na nung sa pagpunta-punta nga dyan sa Dark Continent.
continent. So kumbaga ano lang yan, total ayaw paawat ng Kakin, kaya sige, pabayaan na lang sila. Sila na lang yung mag-suffer papunta nga dun sa may dark continent at wag nang madamay itong V5 na original talaga. So ang lupit na ito ng utak nito ni Bagotilio. But then ay dito nga salita na itong sinanay at ang sabi niya nga dyan, pero di ba kailangan na ng chaperon? So yung Hunter Association ba, enough na sila? So ito sagot, atong si Bagotilio, sabi niya nga dyan na hinire na nila itong Hunter Association para nga capturein itong si Beyond. At kapag na-capture na nga ng Hunter Association itong si Beyond, ay sila na yung bahalang mag-convince din kay Beyond na tumigil na. Pero yun nga, si Beyond di ba nagpa-capture na dyan sa Hunter Association kala Chidel? At ito tuloy ngayon ni Bagotilio, kapag nagtagumpay itong Hunter Association ay syempre may reward sila dyan. But then ay dito nga salita itong babae, sabi niya nga dyan, paano kapag nag-fail itong Hunter Association? So sagot, itong si Bagotilio, sabi niya nga dyan, kapag ganun ay kausapin na nga nila directly yung leaders nga ng Kakin. Sigurado papayag sila dun nga sa offer na gawin silang V6 o maging miyembro nga sila ng V5, ganyan. At etong tuloy ngayon ito ni Bagotilio na kapag hindi naging useful itong Hunter Association ay sila na yung magpapadala ng unofficial team nila para nga dun sa trabaho. Pero ang problema nga lang dito, kapag ganun yung nangyari ay lolobo yung budget nila up to 25%, so malaki-laki yan. But then ay after nga dyan ay dito tinginan itong sila Manong at ayan, approve nila ngayon itong solution dyan ni Bagotilio. So ang lupit, ang ganda ng proposal niya, tinanggap nito ng mga nakatataas. But then ay after nyan is yan guys, so hanggang dito lang muna itong kalahati. Sa pasensya hindi ko kinaya yung isang buo nito kasi nga sobrang daming details dito eh. But anyway, sa ayan, pakihintay-hintay na lang yung kalahati nito. At ayan, ay maraming salamat nga guys sa panood dito kay Hunter natin. So itutuloy-tuloy lang natin to hanggang sa umabot nga tayo dun sa ending na hinanda sa atin ni Togashi. At so yun lang naman, at ulit guys ay maraming salamat. So hintay-hintay lang at ito na nga ulit si pambansang team song natin.